Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang kaso po ni Saldico ay isang matingkad na patunay sa matagalang prinsipyo na walang sinuman, anuman ang kanilang dating posisyon o kasalukuyang kalagayan, ang makakatakas sa mga kahihinatnan ng pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ang kanyang pagbibitiw, yung resignation niya, sa halip na magbigay ng pagtakas, ay sa halip magbibigay ng liwanag sa walang humpay na pagtugis sa pananagutan na nagtatakda sa isang makatarungang lipunan. Bago po natin talakayin ang kabuuan ng ating episode ngayon, ay bibigyan ko muna kayo ng brief background tungkol dito sa kaso ng dating party list representative ng Ako Bicol party list na si Congressman Saldico. Ang pagbibitiw ni Saldico ay naganap sa gitna ng mga seryosong akusasyon. Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure ang pagsasampa ng mga kasong graft, malversation at falsification laban sa kanya at sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways kaugnay ng isang 289.5 milyong proyekto ng road dike. Binanggit niko ang mga banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya kasama ang isang pinaghihinalaang pagkakait ng nararapat na proseso bilang mga dahilan para sa kanyang pagbibitiw bilang isang kongresista. Ngayon, may mga kritikal na tanong tungkol sa pagbibitiw ni Congressman Ko. Ito bang pagbibitiw niya ay makakaiwas siya sa kanyang mga legal na pananagutan? Ang maikling sagot ay hindi po. Gaya ng binigyan din ni Vincent Frasco ng Cebu. Pinipigilan lamang ng pagbibitiw ang mga potensyal na parusa mula sa Kamara. Hindi nito binubura ang mga kriminal na pananagutan. At yan po ay nakasaad din sa ating mga batas na pinaiiral kapag ikaw ay nakapag-commit ng isang criminal offense. Ngayon, pagdating doon sa jurisdiction ng Committee on Ethics, yung kanyang pagbibitiw, nawawalan ng jurisdiction ng Committee on Ethics dyan sa House of Representatives. At wala na itong kakayang imbestigahan ko dahil ang kanilang otoridad ay limitado lamang sa mga nakaupong miyembro ng House of Representatives. Ganun pa man, hindi ito pinipigilan ng iba pang mga paraan ng pagsisiyasat. So, ang mangyayari dito ay magpapatuloy ang mga investigasyon. Sa ngayon nga, humingi ang Department of Justice ng Blue Notice mula sa Interpol. Ito po yung Interpol, International Police yan, upang hanapin si Ko na iniulat na nasa ibang bansa. From America, nagpunta yata ng France to. Bukod pa rito, hiniling ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC na i-freeze ang 4.3 bilyong halaga na mga ari-arian na nauugnay kay Ko at sa kanyang pamilya. Ang mga aksyon na ito ay nagpapakita ng pangako ng pamahalaan na ituloy ang kaso anuman ang pagbibitiw ni Saldico. Ngayon tingnan natin, kasi ito po ay inimbitahan na ng ating Senado na dumalo sa isang investigation in aid of
legislation. Tingnan po natin kung siya ay mabibigo na dumalo sa pagsisiyasat, no, ng Senado. Kung si Saldico ay hindi dumalo sa pagsisiyasat or legislative inquiry ng Senate, hindi na siya nagtatamasa ng interparliamentary courtesy. Maaaring sitahin siya ng Senado dahil sa contempt. Ang kanyang pagkabigo na humarap ay maaaring tingnan ng negatibo at maaaring makahadlang sa kanyang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga akusasyon. At kapag naisampa na rin ang kanyang ang reklamo laban, no, dito kay dating Congressman Saldico, ang kasunod nito definitely ay yung possibility na makansela ang kanyang pasaporte. Dahil ang gagawin lamang dyan ay ang House of Representatives ay gagawa ng kasulatan dyan sa Department of Foreign Affairs upang hilingin ang kanselasyon ng kanyang passport on the basis that a criminal complaint has already filed against Saldico. So, pwedeng kansalihan yan, no? Yung passport niya kasi it is not a right, yung pagkakaroon ng passport, but it is only a privilege. At dahil dyan, mas mapapadali at mapapabilis ang pagdakip, no, kung sakasakali sa dating kongresista representing ako, Bicol Party List. So sa mga ganitong klaseng sitwasyon, ano po ang mga magiging opsyon ni Saldico? Definitely number one option ni Saldico dito ay bumalik na sa Pilipinas at makipagtulungan sa ating mababang kapulungan at sa Senado at ihayag ang kanyang intensyon na tutulungan niya ang investigating body, yung ICI, upang malaman na kung sino talaga may kagagawan nitong mga corruption na to sa ating pamahalaan. At dapat tugunan din niya yung mga alegasyon laban sa kanya. Dapat siya makipag-ugnayan sa legal na proseso at ipakita ang kanyang depensa. At bukod dyan, ay kinakailangan niya na siguro magtipo, no, kumuha ng mabibigat na mga legal na consultants, mga abogado, upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga potensyal na kasong kanyang kakaharapin. Mabibigat ang kaso nito, ang nakita ko palang malversation, wala pa yung plunder dahil ito. Ang threshold amount ay napakaliit komparado sa kanyang mga ninakaw, allegedly, na mga flood control funds. At isa sa kanyang option ay bumalik dito upang tugunan din yung mga pagpiprease sa kanyang ari-arian. Naku, malaking pera itong mawawala sa kanya kapag siya ay napagtuloy sa kanyang pagtatago sa ibang bansa. Bilyon-bilyon ang halaga ng kanyang mga ari-arian, katulad ng mga kanyang mga helicopters, no? At may iba pang mga sasakyan at mga bahay at lupa. Kung mananatili siya sa ibang bansa, ay siguradong makakaharap niya ang mas malubhang legal na problema. At kabilang na nga doon yung pagkakansela ng kanyang pasaporte at yung mga potensyal na mga kahilingan ng ating bansa for an extradition. So definitely you can escape temporarily, but you cannot evade the long arm of the law, Mr. Saldico. So bilang konklusyon, itong kaso ni Saldico na to ay nagsisilbing isang malinaw na paalala na ang pagbibitiw ay hindi kapatawaran, no? At idinidiin nito ang prinsipyo na ang pampublikong tanggapan
ay isang pampublikong tiwala. Public office is a public trust. At ang mga nagtataksil sa tiwalang iyon ay papanagutin. Ano man ang kanilang posisyon o katayuan, ang pagtugi sa katarungan sa kasong ito na minarkahan ng international na koordinasyon at mga pagsisikap sa pagbawi ng ari-arian ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe. Walang sinuman ang nakatataas sa batas. No one is above the law. At ang mahabang kamay ng katarungan ay patuloy na aabot sa mga naghahangad na iwasan ito. You cannot evade the long arm of the law. So, dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po.